Yan, so magandang araw o gabi sa ating lahat. Yan, dahil sa wala tayong pasok. So kailangan po nating mag-send ng video discussion. So isa sa mga ano natin, devotion po natin ay ang sa Gawa chapter 1. 'Di ba? Sabi dito, mahal kong Teopulo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. So, yun nga, okay. So, sabi dyan, sa loob ng 4 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya yung siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, ibinapahayag dito ng ating Panginoong Yesus ay buhay. Yan. So, and then, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilin nila, sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Yan, so napakahalaga po na tayo mabautismo sa tubig, ngunit yun nga din po ay napakahalaga din po na tayo ay mabautismo ng Espiritu Santo. So, ang bautismo po sa tubig ay pagpapahayag na kung saan katulad ng Panginoong Jesus, ikaw ay namatay na yung dati mong pagkatao mula nung tinanggap mo si Kristo. Okay? At inilibing yan sa ikaw sa pag-ahon sa tubig, ikaw ay muling nabuhay kasama ng Panginoong Kristo. Katulad ng Panginoong Kristo, siya ay nabuhay ng muli. Yan. Okay. Next slide tayo. So, na magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, tatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo. So, makikita natin dito na walang sino man nakakaalam kung kailan mo lang babalik ang Panginoon Jesus. Basta ang sabi niya, muli siyang babalik. Yan po. So, sinabi po niya doon na muli siyang babalik, pero walang sino man nakakaalam kung kailan siya babalik. Kaya wag po tayong basa-basa maniniwala sa mga nagsasabi na ganitong araw darating ang Panginoon. So, nagbigay po ng palatandaan ng Panginoon kung kailan po siya muling babalik. Pero hindi po niya siya nasabi kung kailan siya muling babalik. Kasi napakagaling po ng Panginoon, kasi kung alam po natin kung kailan ang araw na muli siyang babalik, baka doon lang tayo po doon lang po tayo susunod sa kanyang kalooban. Baka sasabihin natin ay matagal pa naman. So okay pa na gawin pa ang mga ito. Pero at least sinabi nga ng Panginoon, walang sino man nakakaalam na kailan muli siyang babalik. So, ang tanong po, paano niya po ba tayo aabutan sa kanyang muling pagbabalik? Ano po ba ang ginagawa natin? So, balik tatanggap tayo ng kapangyarihan ng pagbaba ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng tulab. So, ibinigay po sa atin ang Banal na Espiritu upang maging patotoo po tayo sa kabutihan ng Panginoon, upang may pahayag po ang kanyang salita, upang marami po ang makakilala at tumanggap sa kanya. Kaya po tayo ay tatanggap ng Banal na Espiritu upang maging malakas ang loob natin at alam po natin kung anong ipapahayag po natin. Yan, next slide po tayo. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaki na kaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, gaya na nakita niyo pag-akyat niya. So ito po yung katibayan na nagsasabi na muling babalik po ang Panginoon. Yan. So,
Panghawakan lang po natin yan. So, for our discussion for today, sa ating discussion po ay patungkol po sa dignidad. Yan. Okay. So, patungkol po sa dignidad, ang dignidad ng tao. Ano po ba kaya ang pakahulugan po natin sa dignidad? Ano po ang pag-unawa po natin sa dignidad? So, ang dignidad po, okay? So, papakita po ako ng mga picture. Yan. So, ito po yung mga katanungan na ating sasagutin. Yan. So, yan po. So, ano po ang madalas na katawagan sa kanila ng mga tao? Ano ang damdamin natin kapag sila'y nakikita natin? Paano po ba makitungo ang mga tao sa kanila? Paano po ba tayo makitungo sa kanila? Next picture po. Yan. So, ano po ba ang katawagan sa kanila ng mga tao? Ano ang ating damdamin kapag sila'y nakikita? At paano po ba tayo makitungo? Ano po ba ang damdamin natin kapag sila'y ating nakikita? Paano po ba tayo makitungo sa kanila? Ito rin po. Yan. So, dignidad. Yan. Ano po ba ang kahulugan ng dignidad? Ang dignidad po ay galing sa salitang Latin na dignitas mula sa dignus na ang ibig sabihin ay karapat-dapat. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanya. So makikita natin dito na ang dignidad po ay sabi nga po dito karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. So ibig sabihin, pinapahayag po dito na pinapahalagahan po natin ang ating kapwa at ginagalang po natin sila. So sabi nga po, kung pinapahalagaan po natin ang ating mga sarili, pahalagaan din po natin ang ating mga kapwa. Okay? Sila din po ay nilikha ng Diyos. Okay po, may karapatan din po. Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa parang hindi makakasakit o makakasama sa ibang tao. Nangingibabaw ang paggalang at respeto sa kapwa-tao o kahit kanino. Okay? So, sabi nga po, igalang at irespeto. So, mangibabaw yung paggalang at respeto sa kapwa-tao o kahit kanino. So, tawag dito, tandaan po natin, laging may boundaries po. Yan. So, laging isipin din po natin yung kapakanan po ng iba. Hindi lang po yung mga pasarili natin na kung saan wala tayong pakialam sa mararamdaman ng ibang tao, kundi po isipin din po natin ang kanilang mararamdaman. Next po. Saan ngayon nagkakapantay-pantay ang tao? Okay, sabi po dyan, ang pagkapantay-pantay ng tao ay nakatuon sa dignidad bilang tao at karapatan na dumadaling mula rito. Katangian ng tao na kung saan nakakapagbukod tangi. 'Di ba? Napag-aralan natin ang tao may isip. So ibig sabihin, sinasabi dito, ano ba ang meron sa tao? Ano bang special sa tao? Meron siyang isip na nagbibigay sa kanya ng kakayahang umunawa ng konsepto, mga tuwiran, magmuni-muni, pumili ng malaya. May likas na kakayahan siyang hubugin at paularin ang kanyang sarili gamit ito. Diba? Napapaulad na po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga pag-iisip. Nag-iisip tayo kung paano ba tayo makakaahon, paano pa natin mapapalago ang buhay natin. Hindi man nagagamit ito ng ilang tao katulad ng mga bata, pagiging bukod tangi ang mabigat na dahilan ng kanyang dignidad. Yan, so kung saan yung mga bata natututo ng gumalang, yan, irespeto ang kanyang kapwa. So ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ay pinagbabantayan kung bakit
kung bakit obligasyon ng bawat tao ang sumusunod. Ito yung mga sumusunod. Ayon kay Patrick Lee, Professor Patrick Lee, galang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. So, ginagalang din natin yung mga sarili natin, yung buhay natin. Okay? Salang-ala ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Ibig sabihin, iniisip natin kung maapektuhan po ba natin ang ating kapwa. Hindi lang po natin iniisip yung mga sarili po natin. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa nais mong gawin nilang pakikitungo sa iyo. Yan, di ba? Gusto natin nare-respeto tayo. Gusto natin minamahal tayo, kinagalang tayo. Ganun din po. Gawin natin. Maging example po tayo sa ating kapwa. Next tayo. Paano mapapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao? So, para may pakita po natin, sabi po dito, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Okay? May damdamin yan, may isip din yan. Okay? Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay binibigay hanggat siya ay nabubuhay. So, kaya nga, tawag dito, yung mga tao na hindi nag-iisip, yung minsan nakakapanakit po ng kanyang kapwa. Baga kasi iniisip lang niya ang kanyang sarili, kanyang sariling damdamin, kanyang sariling kapakanan. Pero kung yun nga po ay sinusunod po natin ang ating dignidad, papahalagaan po natin ang buhay ng ibang tao. Next tayo. Okay. Ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao habang siya ay nabubuhay dapat ay patuloy mong isinasalang-alang ang hinahangad ng lahat na makakabuti para sa iyong kapwa. Halimbawa po, binigay po dito, ang pagmamahal ng anak sa magulang ay dapat walang hinihintay na kapalit. Yes, totoo naman po, talaga namang grabe po yung pagmamahal po nila. Hindi nararapat na babawasan ang paggalang ng anak sa magulang kapag sila ay tumanda na at naging mahina na. Bagkus po, pag dumating na itong panahon na yun, yun nga po ay paranas naman po natin sa kanila yung magandang buhay. At kahit na po tayo po ay may mga sarili ng pamilya, no, wag po natin silang kalimutang pangalagaan. Next slide po tayo. Yan. So, eto na po yung last slide po. Maging handa sa quiz bukas. Yan. So, kay may pasok po, kay wala, yan, magkuquiz po tayo bukas. Yan po. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.